children, I am your teacher for today's for Mathematics 1. Everybody please stand for the opening prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Meron po ba lumiban ngayong klase? Or meron po bang excuse? Kung wala po, very good. May I request everyone to please pick up the pieces of papers and plastic besides and under your chairs and align your chairs properly. And then pakitapon po ang mga basurang inyong napulot sa tamang basurahan at maaari na po kayong magsiupo. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, ako ay magkikwento ng isang maikling kwento. Isang araw, inutusan ng nanay ni Camila na siya ay bumili ng isang toyo at isang suka para sa kanilang hapunan na adobong manok. Inutusan siyang kumuha ng 50 pesos sa wallet nito. Ngunit, pagdating ni Camila sa wallet ng kanyang nanay, siya ay nakakita ng tatlong iba't ibang kulay ng pera. At hindi niya alam kung saan sa tatlo ang 50 pesos. Ngayon, alam niyo ba sa tatlo ang 50 pesos? Tama! At dito nagtatapos ang maikling kwento. Ngayon naman, ako ay magtatanong tungkol sa maikling kwento. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Tama! Ang pangalan ng bata sa kwento ay Camila. Ano ang inutos ng kanyang ina na bilhin ni Camila sa tindahan? Yes! Correct! Ang inutos ng kanyang ina ay siya ay bumili ng isang toyo at isang suka. Magkano ang pinapakuha ng kanyang ina sa wallet? Tama! 50 pesos ang pinapakuha ng kanyang ina sa wallet. Alam ba ni Camila ang kulay ng 50 pesos? Hindi! Binanggit sa kwento na hindi alam ni Camila ang kulay ng 50 pesos. Kayo, alam niyo ba ang kulay ng 50 pesos? Very good! Paano pag hindi ninyo alam ang kulay ng 50 pesos? Ano ang inyong gagawin? At ngayong araw, ating tatalakayin kung paano natin malaman at ma-differentiate ang bills and coins na hanggang 100 pesos at ang kanilang mga notations. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Simulan natin ang talakayan sa Philippine coins. Una ay ang 20 peso coin, na kung saan nakaimprinta sa harapan nito ang ating dating presidente na si Manuel L. Quezon. Samantala, makikita naman sa likod ng 20 peso coin ang nilad flower. Meron din itong microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang kanyang logo. Pangalawa, meron tayong bagong 10 piso na kung saan nakaimprinta sa harapan nito ang ating bayani na si Apolinario Mabini. Sa likuran naman nito, makikita ang kapakapa flower. Kasama rin ito ang microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanyang logo. Pangatlong Philippine coins, mayroon tayong 5 peso coin o ang 5 piso na kung saan nakaimprinta sa harapan ng 5 piso si Andres Bonifacio. Sa likuran naman nito, makikita natin ang Tayabak flower. Kasama rin ang microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanyang logo. Pang-apat na Philippine coins, meron tayong 1 peso o piso na kung saan makikita dito o nakaimprinta sa harapan ng 1 peso ang ating isa sa pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa likuran naman nito, makikita ang waling-waling flower kasama ng microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanyang logo. Panlimang Philippine coins, meron tayo ditong 25 centavo na kung saan meron itong araw na napapalibutan ng 3 bituin.
Sa likuran naman nito, meron tayong Catmon Flower, kasama rin ang microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanyang logo. Ang panghuling Philippine coins ay meron tayong bagong 5 centavo o 5 sentimo, na kung saan sa 5 centavo makikita din natin ang araw na napapalibutan ng 3 bituin. At meron tayong, sa likuran naman nito, meron tayong couple-couple flowers na meron ding microtext ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang kanyang logo. Dumako naman tayo sa Philippine Bills. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan patungkol sa Philippine Bills, meron po ba kayong mga katanungan about sa Philippine coins? Kung wala po, ating simulan ang pagtatalakay sa Philippine Bills. Una ay ang 20 peso bill, na kung saan mayroon itong number na 20 dito sa gilid. Ang kulay po ng 20 peso bill ay color orange. Ang mukha naman na makikita ninyo sa harapan ng 20 peso bill ay si Manuel L. Quezon. Dumako naman tayo sa likuran ng 20 peso bill, na kung saan sa likuran ay matatagpuan natin dito ang picture ng Banawi Rice Terraces na matatagpuan sa Ifugao. Kasama nito ang animal na tinatawag nating palm civet. So ito po ang itsura ng 20 peso bill. Pangalawang Philippine bill sa ating tatalakayin ay ang 50 peso bill, na kung saan kagaya ng 20 peso bill, meron din itong number pero number 50 ang nakalagay dito sa gilid. Ang color po ng 50 peso bill ay color red. Ang mukha naman na inyong nakikita sa 50 peso bill ay si Sergio Osmeña. So ito po ay si Sergio Osmeña. Dumako naman tayo sa likuran ng 50 peso bill, na kung saan sa likuran ay matatagpuan ang Taal Lake sa Batangas. So, ayan po yung Taal Lake sa Batangas. Kasama ng Taal Lake ay meron tayong Maliputo Fish. So, ito po ang 50 peso bill. Ang pangatlong bill na ating tatalakayin ay ang 100 peso bill, na kung saan, kagaya ng 50 pesos at ng 20 pesos, meron din itong number na 100 sa gilid. Kaya siya tinawag na 100 peso bill. Ang mukha naman na makikita ninyo sa 100 peso bill ay si Manuel Rojas. Ang color ng 100 peso bill ay huwag malilito, ito ay color violet. Dumako naman tayo sa likuran ng 100 peso bill, na kung saan matatagpuan natin dito ang Mount Mayon o Mayon Volcano na matatagpuan sa Bicol Region kasama ng malaking whale shark. So kabuuan, meron po tayong tatlong tinalakay na Philippine peso bill ngayon. Ito ay ang 100 peso bill, 50 peso bill at ang 20 peso bill. May mga katanungan po ba kayo tungkol sa ating tinalakay ngayong araw, ang Philippine peso bill at ang Philippine peso coin? Kung wala po, mag-proceed na po tayo sa ating activities ngayong araw. Kung talaga ninyong naintindihan ang ating talakayan ngayong araw, dumako naman tayo sa ating paunang activity, na kung saan lalagyan ninyo ng value ang hinihingi sa bawat bilang. At tatapusin lamang ito sa loob lamang ng 10 minuto. Maaari na pong simulan ang activity number 1. Ang 10 minuto ay tapos na. Ngayon naman ating i-check ang inyong mga gawa kung tama ba ito o hindi. Simulan natin sa number 1. Ang hinihingi sa number 1 ay ang value ng 5 pesos. Ano ang value ng 5 pesos? Yes. Very good. Ang value ng 5 peso ay syempre 5 pesos. So, lalagay natin dyan 5. Pangalawa, ang hinihingi ay 10 pesos. Ano ang value ng 10 pesos? Very good. Ang value ng 10 peso ay nandito na mismo sa ating barya, 10 pesos. Sa pangatlo, ano ang value ng 25 centavo o 25 sentimo? Very good. Siyempre, ang value ng 25 centavo ay 25 centavo.
1 peso o piso. Ano ang value ng piso? Of course, piso. Panglima, ang hinihingi sa number 5 ay hanapin ang value ng 5 centimo o 5 centavo. Ano ang value ng 5 centavo? Correct. Ito ay simply 5 centavo. So, lagyan natin siya ng quotations. Para mas malinaw. Number 6. Ang hinihingi sa number 6 ay ang value ng 100 peso. Ano ang value ng 100 peso? Very good. Nakalagay na dito ang number na 100. So, ang value nito ay 100 peso. So, sign and then 100. Number 7. Ang hinihingi ay value ng 20 pesos. Ano ang value ng 20 pesos? Magaling! Nakalagay na rin dito sa gilid ang value nito na kung saan ito ay 20. So, nalagay natin number 7, 20. Panghuling number, ang hinihingi ay ang value ng 50 pesos. Ano ang value ng 50 pesos? Very good. Kung inyo makikita, nakalagay din dito ang number 50. So, ang value nito ay 50 pesos. Naintindihan po ba ang ating activity? Sino dito ang naka-perfect? Bigyan ng bawat isa na 5 bagsak. Ngayon naman, dumako tayo sa ating activity number 2 na kung saan may nakikita kayo dito mga play money. At inyo itong hahanapin kung ano ang value nito at kung ano ang color nito. So, diniscuss natin kanina yung iba't ibang color ng Philippine Peso bill. Yung 20, 50, at yung 100. So, isusulat nyo dito sa baba ng value. Sulat nyo muna yung value, kung ano yung hinihingi sa bawat bilang, tapos kung ano ang color nito. Isusulat po sa inyong papel at pagkatapos ng 5 minuto, atin itong i-check. Simulan po ang gawain. Ang 5 minuto ay tapos na. Ngayon naman, ating i-check ang inyong mga gawa. So, number 1, meron tayo ditong 20 peso bill. So, ano ang value ng 20 peso bill? Gaya ng ginawa natin kanina sa activity number 1. So, ang value ng 20 peso bill ay 20 pesos. So, sulat natin dito, 20 pesos. How about the color? What is the color of the 20 pesos? Yes, that is color orange. So, sulat natin dito, orange. Number 2, what is the value of 50 pesos? So, nakalagay na dito, number 50. So, ang value nito ay 50 pesos. How about the color of the 50 pesos? What is the color? It is color red. So, sulat natin dito yung color red. Last number. What is the value of 100 pesos? So, as you can see here, nakikita nyo yung 100 na number. So, that is the value. So, write natin dito, peso sign, and then 100. How about the color? What is the color of 100 peso? That is violet. So, sino naka-perfect? Bigyan ng bawat isa ng 3 palakpak. So, since marami sa inyong nakakuha ng tamang sagot kanina, magkakaroon ulit tayo ng isa pang activity na kung saan bibilugan ninyo kung ano ang tamang value sa hinihingi sa bawat picture. So, halimbawa, inutusan kayo ng inyong tita na bumili ng 2 lollipop. Ang bawat isang lollipop ay nagkakahalaga sa 10 piso. So, 1 lollipop, 10 pesos. Ngayon, pinabili kayo ng 2 lollipop. Magkano o ilan ang ibibigay ninyo sa tindera?
Is it 20 pesos or 100 pesos? So, bibilugan nyo lang kung ano ang tamang sagot. Sa number 2, meron kayong, halimbawa, nagkaroon kayo ng bisita at pinapabili kayo ng inyong nanay ng 5 donut para sa bisita. So, bawat donut ay nagkakahalagang 10 pesos. So, 1 donut is equal to 10 pesos. Ngayon, 5 ang kailangan. Magkano ang ibibigay ninyo sa tindera? Is it 50 pesos or letter B, 10 pesos? So, bibilugan ninyo kung ano ang tamang sagot. Number 3, nagki-cravings kayo sa ice cream. May tindang ice cream sa kantin. At bawat ice cream ay nagkakahalagang 20 pesos. Ngayon, magkano ang ibibigay ninyong pera sa tindera? Is it 5 pesos or 20 pesos? So, bibilugan nyo lang kung ano ang tamang sagot. Tapusin ang inyong activity sa loob lamang ng 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto ay ating itong i-check. Simula ng gawain mga bata. Ang 10 minuto ay tapos na. Ngayon naman, i-check natin kung tama ba ang inyong mga sagot. So, number 1, pinabili kayo ng inyong tita ng 2 lollipop. So, bawat lollipop ay nagkakahalagang 10 pesos. So, pag-add natin, syempre, 2 ang kailangan ni tita. So, 10 plus 10 is equal to 20. So, ang tamang value para sa ating 2 lollipop ay 20 pesos. So, in-circle natin ang letter A. Dahil yan ang tamang sagot. Let's proceed with number 2. Nagkaroon kayo ng bisita at inutusan kayo ng nanay nyo na bumili ng 5 donut. Kaso, ang bawat donut ay nagkakahalagang 10 piso. So, pag-add natin yon para makuha natin kung ano ang tamang sagot o kung ano ang tamang value. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to, syempre, 5 yan, 50. So, bawat donut ay 10 pesos. Kailangan mo ng 5 donut is equal to 50 pesos. So, ang tamang sagot sa number 2 ay letter A. Pag letter B, ang sagot mo, 1 donut lang mabibili mo. Pero ang kailangan natin ay 5 donut. Number 3, nagbi-cravings ka sa ice cream. Ang ice cream ay nagkakahalagang 20 pesos isa. So, ano ang iaabot mo o magkano ang iaabot mo sa tindera? Is it letter A, 5 pesos or letter B, 20 pesos? Of course, 20 pesos. Wala ka na mabibili sa 5 pisong ice cream. So, in-circle letter B. Who got a perfect? Very good. So, before our class ends, I will be giving you an assignment or homework. Wherein, imamatch nyo po yung column A, ito yung column A, to column B, na kung saan nandito naman yung kanilang mga values. Tapos, imamatch nyo lang silang ganyan and then you will write the correct answer on your notebook and then ipapasok po ito sa next meeting at atin itong i-check. So, kung may natutunan po sa araw na ito, lahat po ay magsitayo para sa ating closing prayer. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. That's all for today, class. Goodbye and have a nice day.